Malumanay ang pagkakasabi nito, saka maliwanag ang bukas ng mukha ng kaibigan. Parang bigla tuloy siyang nag-doubt kung tama ba ang nakita niyang reaksyon ni Apple kanina. Nasobra na siguro siya sa pag-iisip, kaya pati si Apple na pag-iisipan na rin niya ng masama. Tinanguan niya ang kaibigan. May point naman kasi ito. Hindi naman kasi yon kanya, tapos pinakaalaman niya. Kahit matagal na sila magkaibigan, they still have their own privacy. Napaka-selfish niya talaga kung minsan. Siya nga ay parang lahat na lang pinipribado niya at hindi sinasabi kay Apple lalo na kapag may kinalaman kay Xavier ang usapan. With a heart full of guilt, nasundan na lang niya ng tingin si Apple habang tinutungo nito ang shelf, saka inipit sa isa sa mga libro roon ang larawang nakita niya. Ilang sandali itong nakatayo roon, likod lang nito ang nakikita niya, kaya hindi niya nasaksihan ang pagngalit nito ng mga ngipin. Masayang ngiti ang binungad ni Apple sa kanya pagkaharap. Sinuklian naman niya ito ng ngiti. Halika na, luto na siguro yung niluto ko. Sapat na yun sa minuto na sinet ko. Kain ka na, Peregi. Sinenyasan siya nito na sumunod. Marahil ay maghahain pa ito kaya tinuklop na niya ang mga libro. Saka maayos na ang mga yun na ipinatong sa mini table bago siya sumunod kay Apple para kumain. Ate, ungol lang ang naging sagot ni Angie sa pagtawag ni Myrna. Kanina pa kasi ito parang wala sa sarili at medyo balisa. Tatanungin sana niya ito kung bakit, kaya lang nawala sa isip niya. Naging abala kasi siya sa pagharap sa kinakalkula na earnings sa mga nagdaang buwan bago siya umalis. In other words, natambakan siya. Hinintay niya na dugtungan ni Myrna ang gusto. Pero nahalata niya na nag-aalangan ito. Sa huli, ibinaba niya ang hawak na ballpen saka hinarap ang dalaga. Spill it out, makikinig ako. Pang-iengganyo niya rito sa malumanay na tono. Para hindi ito mag-alangan pa. Bukas na ang labi nito. May gusto itong sabihin pero umaatras sa kalaunan. Nadagdagan tuloy ang curiosity niya. Dahil sa tingin niya, hindi ito makakapagsalita kung nakatitig siya rito. Nagkunwari siya na tinitignan ang Book of Earnings. Mata na lang ang naroroon, pero ang tenga niya, bukas para sa nais sabihin ni Myrna. Pati nga malalim na pagbuntong hininga ng dalaga, nabilang na niya. Gaano niyo po ba kakilala ang katauhan ni Sir Aris? Sa wakas ay nais sa tinig nito. Hindi pa rin sanay si Jessica na Aris ang naririnig niyang tawag kay Apple. Palagi niya itong naririnig mula mismo sa bibig ni Lola Beth. Kaso, hindi pa rin siya nasasanay. Lalo pat nadagdagan ngayon ni Myrna. Mas kilala ko pa siya kaysa sa sarili ko. Bakit mo natanong? Sa pagkakataong ito, ay binalik na niya ang tingin kay Myrna. Pilit niyang sinasalubong ang mailap nitong mga mata. Meron ba itong issue sa kaibigan niya? Are they close enough ni Apple? Sa pagkakaalam niya kasi, madalang lang nitong nakakasalamuha si Apple. Unang beses nilang nagkasama-samang tatlo ay nung kababalik lang niya galing sa pagtatago. Nanahimik ito. Wala siyang ibang choice kundi mangulit. Nabuhay kasi talaga nito ang curiosity niya. Given the fact na parang ang dating sa kanya ng mga tanong nito ay hindi niya palubusang kilala ang kaibigan o mas tamang sabihin na hindi niya ito kilala talaga. Confused and curious. Yan ang eksaktong nararamdaman niya sa oras na to. Ay wala po ate. Sobrang close niyo po kasi kaya bigla ko yung naisip. Tipid siya nitong nginitian saka hinarap ang pumpo ng mga bulaklak na dapat nang i-arrange. Pabiro niya itong kinurot sa tagiliran na ikinatawa naman ng dalaga. Ikaw talaga? Pinakaba mo pa ako eh. Aniya. Ipinagpatuloy niya ang pagkalkula. Naiinis pa siya kasi nasayangan siya sa 3 buwan na sana ikita kung hindi lang sana siya nag-emote. Kung alam lang niya na makikita pa rin naman niya si Xavier, kahit nag-astang kabuti siya, sana dito na lang siya nagmukmuk sa bahay. Hindi pa sana naapektuhan ang expected income ng flower shop niya this year. Alam niya kung ilang kita ang nawala sa kanya sa mga buwan na yun. Kaya sinarado na lang niya ang listahan. Sinuksok pa niya ang ballpen sa loob ng spring niyon para hindi mawala. Makakalimutin pa naman siya kung minsan. Umalis lang siya sa counter table, saka pumunta sa hanay ng mga bulaklak. Inisa-isa niyang tignan kung maganda ba ang naging pag-aalaga ng mga yun. Sa huli ay naengganyo siyang pulutin ng pink roses. Soothing kasi sa mata. She's tracing the petals hanggang sa may berdeng dahon nito nang biglang nagsalita muli si Myrna.
Ate, mag-iingat ka. Alam ko, hindi ako mamamatay sa tinik nito, no? Pero makakasakit pa rin to, kaya mag-iingat talaga ako. Tatawa-tawa niyang tugon sa dalaga. Muli niyang pinasadahan ng tingin ng pink roses, kaya hindi niya nakita sa mga mata ni Myrna. Unaware siya na hindi ang tinik ng rosas ang ibig nitong sabihin. May lakad ka this Sunday? Po, nagtaka si Jessica, kasi naabutan niya ang dalaga na titig pala sa kanya. Ang weird talaga nito today. Hindi niya ito magets. Sabi ko, kung may lakad ka ba this Sunday? Ulit niya sa sinabi kanina. Wala naman po. Sa bahay lang po. Bakit po ate? Magsimba tayo. Patagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagsimba eh. Sige po, wika ni Myrna. Isuot mo yung pasalubong ko na dress sa'yo ha. Nangunot ang kanyang noo. Hindi naging maganda ang reaksyon nito. Halatang ayaw talaga nito magsuot ng bestida, which is weird. Hindi naman ito manang pumilos, kaya dapat sana game rin itong magsuot ng ganun. She got the curves. Sadya nga lang nitong tinatago sa loob ng malalaki nitong damit at pantalon. Hindi ka ba komportable na magsuot ng dress? Hindi alam ni Angie na may isa sa tinig niya pala ang laman ng isip, pero huli na para bawiin yun. Nasabi at narinig na ito ni Myrna. Tumango ito pero hindi nagsalita. Pero if ever magbagong isip mo, suotin mo yun ha. Hihintayin ko. She gave her a sweet smile before getting the glass of vase sa table niya. May laman naman na tubig, ang spring water na sobra nila ni Apple noong nagdaang linggo. After nilang kumain sa labas, kaysa masayang ang tubig, ibinuhos niya yon sa glass vase. She then cut the lower part leaves of the pink roses. Even the stems are calculated thoroughly para maganda ang kalabasan kapag nilagay na niya yun sa vase. The finished product is so pleasing to see, kaya namutawi ang ngiti sa kanyang labi. Nawibili pa siya sa pagtingin sa mga bulaklak nang bigla ay may dumating na text sa kanyang cellphone. Nagtaka siya dahil Friday pa ngayon. At sa pagkakaalam niya, night shift si Apple sa ospital. Hindi ito magkakaoras na magpadala ng text sa kanya. Nagtaka man, binuksan pa rin niya ang mensahe. Hindi nakarehistro ang phone number pero kumabog ang puso niya sa laman ng text message. Meet me tonight at Hotel de Saavedra. Same room number. I miss you. Iyon ang laman ng text. Same room number? Same hotel? The same place kung saan nagsimula ang lahat? Ang lugar kung saan niya ginawa ang palpak na balak? Ano kaya ang iniisip ng binata? Porke ba nagkaroon sila ng oras na magkasarilinan ng pang-apat na beses? Pwede na siya nitong yayain mag-hotel? Ay aba! What time? Tipa niya sa cellphone. Wala pang isang segundo at nag-reply na ito. 8 p.m. sharp. Accompany me, love. Napanganga talaga si Jessica sa endearment na ginamit nito. Love? Una, I miss you. Tapos ngayon, love? Kailan pa siya nito naging love? Ang lakas rin ng tama ng isang to, no? Feeling special na, porke nakalabit na nito ang entrada ng kanyang kabebe. Nagbago ka ng number? Hinintay niya ang reply ng binata, pero ilang minuto na ang lumipas, pero wala nang tugon mula rito. Abat nagawa pa talaga nitong bitinin siya, ha? Naghintay pa siya ng another 20 seconds. She mentally counted pero nainis lang siya kinalaunan. Kahit busy ito, dapat sana marunong ito magpaalam na hindi mo na makakapag-reply, di ba? Para hindi siya magmukhang engot kahihintay. Busy talaga minsan ang isang yun eh. Nang matapos ang 20 segundo na hindi pa rin dumarating ang reply ng binata, nilapag na niya pabalik ang cellphone. Nagliwaliw ang kanyang isip. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang kanyang number at hindi iyon ang dapat niyang isipin ngayon. She need to prepare in order to doll herself well. Tumikim siya para kunin ang atensyon ni Myrna. Ate, bakit po? Ikaw na munang bahala dito sa shop ha. Matutulog muna ako. Nagkunwari pa siyang inaantok pa. Humikab pa siya ng ilang beses saka pinatamlay ang mga mata. Inaantok pa rin po kayo, ate? Diba pinagpatuloy mo na po ang pagtulog pagkarating mo kaninang umaga? 9:00 na nga po kayo bumangon eh. May mga times talaga na hindi ito marunong makiramdam eh. Muntik na niya itong talima ng mga mata at mabuti na lang, maganda siya. Utos siguro to ni baby, nabitin yata sa tulog kagabi at kanina. So alis muna ako boss ha, pasensya na po talaga. Pabiro at may halong sarkasmo niyang ani sa dalaga. Ginugood time talaga siya nito kasi nakita niya itong humagikik. Sige na po, ako na po ang bahala rito. Mag-beauty rest na po kayo para presko kayong tignan mamaya. May panunukso siyang narinig sa tono ng boses ng dalaga.
Masyado ba talaga siyang halata? Nahahalata ba nito kaagad ang rason kung bakit bigla siyang nagpaalam na matutulog muna? Imposible naman kung alam nito na may nag-text sa kanya. Ate, sige na po. Sige ka. Baka magmukha kang puyat mamaya tapos ma-turn off na sa'yo yun. Nguso nito sa inilapag niyang cellphone. Kamunti ka na niyang matampal ang noo. Oo nga pala. Bakit nga pala naisip niya na imposible nitong malaman gayong siya itong sobrang halata? Nakatanggap lang siya ng mensahe. Inantok na kaagad kunwari. Kumaway na lang siya kay Myrna pagkatapos maisilid ang cellphone sa bag. Saka dumaan sa kabilang pinto papunta sa loob ng kanyang bahay. Diretso siyang tumungo sa kanyang silid, partikular sa kanyang built-in closet. Pinasadahan niya ng tingin ng mga damit na naroroon. Nakahiwalay ang mga dating damit niya noong flat pa ang kanyang tiyan. Ang mga bagong damit niya na nabili, marami naman ang mga yun, pero hindi niya bet na doon kumuha ng susuotin. Ewan, basta wala siyang natipuhan sa lahat ng mga naroroon. Inilabas pa niya ang mga iyon isa-isa, kasi baka magbago ang isip niya kung makita na niya ang forma at disenyo. Pero naroroon na lahat ang damit sa ibabaw ng kanyang kama. Wala pa talaga siyang magustuhan ni isa. Wala na akong damit, nais sa loob niya. Nasa ganoon siyang paghihimutok ng mahagip ng kanyang mata. Ang paper bag na nasa gilid. Nabuhayan siya ng loob. Hindi niya napigilang mapangiti. Inabot niya kaagad ang paper bag saka inilabas ang laman nito. Dumoble pa ang kanyang pagkakangiti pagkakita sa naroroong dress. Maganda ang tela nito pati na rin ang disenyo. As expected. Basta si Apple ang pumili. Paniguradong maganda talaga. With her heart giggling, sinukat niya ang dress saka tinignan niya ang kanyang buong refleksyon sa salamin. Ang ganda! Bagay na bagay sa kanya. Kung hindi lang siguro biglang sumagi sa kanyang isip ang sinabi ni Myrna na baka magmukha siyang puyat pag nakita na sila muli ni Xavier, ay baka hindi na siya tumigil sa katitingin sa sarili sa salamin. Nagandahan nga siya sa sarili. Paano na lang kaya kung si Xavier ang makakita sa kanya sa ganung ayos? She must exercise restraining herself well. Kung ayaw niyang magwala sa kilig, kung paulanan siya ng papuri ni Xavier mamaya. Binalingan niya ng tingin ng kumpol ng mga damit sa kanyang higaan. Bigla tuloy siyang nakadama ng katamaran. Hindi naman iyon sobrang dami na aabutin siya ng 1 oras sa pagbabalik ng lahat ng yun sa pagkakasabit sa closet. Pero ang kamay niya kasi ang problema. Parang biglang nangalay. Tinatamad. Pero ano naman ang magagawa niya? Alangan namang okupahin niya ang kama at magpakasarap siya sa higa roon. Gayong naroroon pa ang kanyang mga damit. Kaya wala pa rin siyang ibang choice. Isa-isa niyang isinabit ang mga yun pabalik ng closet. Mahirap na, baka malukot pa ang mga yun. Hindi pa naman biro ang maglaba. At mamalansya. She hummed a song while doing it. Malaking tulong iyon para hindi siya makapag-isip ng pagkainip. Hindi nga nagtagal, naibalik na rin niya ang mga damit sa dati nitong pwesto. Nakihiwalay ang dating damit sa mga bago. Nakahinga siya ng maluwag. Achievement nito para sa kanya. Hindi biro na kontrahin ang katamaran. Kaya proud siya sa sarili at nagawa niya itong lupigin. Looking at her spacious bed, inayos na sandali ang medyo nalukot na parte bago binagsak ang sarili sa malambot na kama. Magaan na magaan ang kanyang pakiramdam. Nagawa pa niyang kunin ang malaking unan sa tabi. Saka niyakap yun na mahigpit. With Xavier's face in mind, Jessica's eyes slowly closed for sleep. Napasarap ang kanyang tulog. Namulatan na lang niya na madilim na sa labas ng bintana. She checked her wristwatch and saw that 2 oras pala siyang nakatulog. Hindi siya nakapag-unat. Dire-diretso na siyang umalis ng kama, saka kumuha ng bagong tuwalya para maligo. Damang-dama niya ang excitement. Kinakabahan siya pero in good way. Makikita niya ulit si Xavier. Makikita niya ulit ang ama ng kanyang anak. Wearing his wide smile, tinahak na ng mga paa ni Xavier ang unang kwarto sa ikalawang bahagi ng 2nd floor ng hotel. Pagkalabas niya mula sa elevator na kanyang sinakyan. For the last time, ininspeksyon niya ang sarili. Kumabog ang dibdib niya sa sobrang kaba at excitement. Feeling niya tuloy para siyang teenager na makikipag-meet up ng unang beses sa babaeng napupusuan. Dagdagan pa ng atmosphere ng hotel. Memorable sa kanyang lugar na to, kaya siguro ito ang napili ni Jess setting ng kanilang pagkikita. Since ibinigay ng isang staff ng hotel ang key sa kwarto na ginamit niya noon, diretso na niyang binuksan ang pintuan, saka hinubad ang suot na sapatos. Pagkatapos, pinakaramdaman niyang silid bago ginala ang mata sa buong paligid. Wala pang sign na may tao na nauna sa kanya roon. Nakahinga siya ng maluwag. Mas mabuti pa rin na napaaga siya sa dating ng dalaga.
Agad kasi siyang sumakay ng kotse papunta rito pagkatanggap niya ng text kanina na wala tuloy sa kanyang isip na hindi pa pala siya nakakaligo o nakakapag-half bath man lang. Bata pa naman ang oras. May higit kalahating oras pa siya para sa riwain ng sarili. Basta na lang niya hinubad ang lahat ng saplot saka itinupi ang mga yun sa gilid ng kama. Daig pa niya si Adan nung wala pa itong alam sa kamunduhan. Pumasok na siya sa banyo para makapag-half bath. Mahirap na baka mangamoy amag siya sa harapan ni Jessica. Half bath lang sana yun, kaso natagpuan na lang niya ang sarili na naglalagay ng shampoo sa buhok. Natawa na lang siya dahil sa ginawa. Ang naging resulta, naligo na lang talaga siya. Hindi naman siya marumi sa katawan. Napaka-hygienic niyang tao, pero naghilod pa rin siya. Mahina lang ang ginawa niyang pag-a-adjust sa agos ng tubig sa shower. Not because nagtitipid siya sa tubig, but because gusto niyang marinig kung makarating na ang dalaga. Baka mapasarapan ligo niya tapos matagal na pala siyang hinihintay ng dalaga sa labas. Hindi nga nagtagal at kamuntikan pa niyang maihulog ang sabon nang marinig ang pagpihit ng pinto sa labas. Kasabay nun, mga yabag papunta sa may bandang kama. Kahit sobrang bula pa ng kanyang katawan, ay minadili na niya ang ginagawang pagbabanlaw. Nadagdagan pa ng lawak ang ngiti ng kanina pang nakapaskil sa kanyang labi. "Wait for me! Lalabas din ako kaagad!" Sigaw niyang ani mula sa banyo. Sinadya niyang lakasan para marinig ito ng dalaga. Wala siyang narinig na tugon, pero rinig niya ang unti-unting paglapit ng mga yabag sa labas. Huminto iyon sa tapat ng pinto ng banyo. Bigla tuloy na sumaludo ang kanyang general. Nananahimik lang ito kanina. Nagpapahinga. Mukha pang ang inaantok, pero ngayon, ipiniling ni Xavier ang ulo. Kahit pa sabihin na grabe ang sexual arrive sa kanya ni Jessica, hindi naman mabuti na pagnasahan niya ito kahit kailan gustuhin ang kanyang sistema. Pagkatapos niyang ipinilig ang ulo sa taas, ipinilig na rin niya ang ulo sa baba. Nagmamatigas yun, kaya napamuri siya sa isip. He bathed himself thoroughly. He let the water flow and cleanse him until it met his satisfaction. Hindi nagtagal, pinatay na niyang shower saka inabot ang tuwalya na nakahanda na roon. Minadili niya ang pagtuyo sa sarili, tapos ipinulupot na ang parisukat na tela sa kanyang may bandang balakang. Gamit ang maliit na tuwalya na ginagamit pampatayo ng buhok, na kinuha niya mula sa tabi na pinagkuhanan niya ng tuwalya. Nakayuko niyang pinihit ang doorknob ng banyo, habang abalang tinutuyo ang kanyang buhok. Sa bilis ng pangyayari, hindi siya nakuhuma mula sa pagkakagulat nang biglang may humaklit sa kanya sa gilid ng banyo. Lapat na lapat ang malambot na labi ng dalaga sa kanyang labi. Pero, nang nasa kalagitnaan na ang dalaga sa pagtatanggal ng buhol sa tuwalyang tangi niyang saplot, at ang kamay niya ay nasa pangupo nito, nakahawak roon na mahigpit, habang itinutulak ang katawan ng dalaga para mas mapalapit ng husto sa kanya, ay sakaring inagaw ng isang malakas na pagbagsak ng kung anong babasaging gamit ang kanilang atensyon. Kung nagulat man siya sa alingaw-ngaw na yon, mas ikinagulat niya kung sino itong nakita niya. Nanlaki ang mga mata nito at namutla ang kanyang muka. Napansin niya ang medyo panginginig ng labi ng bagong dating. Naging mailap ang mata nito, saka niyuko ang sahig. Saka lang niya napansin kung ano ang bagay na nabasag kanina. Bote yun ng wine. The girl is wearing a dress. So simple pero nagawa itong pagmukaing magara. Gusto niya sanang ipakita ang paghanga sa ayos nito ngayon, pero parang sinimento ang kanyang labi. Nanigas, hindi maibuka. Pagak na tumawa ang babae, nang ibaling na nito ang mga mata sa kanila. Nagpalipat-lipat ito ng tingin. Kita niya ang unti-unting pagtaloy na maraming dugo sa mukha ng babae. She's so red, yet wala siyang makitang emosyon sa mga mata nito. "I brought the wine, in case mauhaw ka bigla." Kaso, tinapunan sila nito ng tingin mula sa baba, pataas. "I should have known that you don't do waiting. Alternatives is a must for an attorney." Alternatives is a must for an attorney. Nakalimutan kong aside nga pala sa tubig at alak. Tumitira ka nga rin pala ng laway para mapunan ang uhaw mo. "Jessica!" Napatigil siya sa pagsasalita. Kita niya kasi ang parang sobrang tigas ng ekspresyon ng mukha nito. Tikom ang bibig. Alam niya ang habit nito. She bites her tongue when she's out of control. Tama nga siya ng hinala. Nang bumuka ang bibig ni Jessica para magsalita ulit, kitang-kita niya ang pagdurugo ng dila nito. "Anong glue ba ang ginamit niyo? Kanina pa kayo nakadikit ha?"
Hindi halatang nag-e-enjoy kayo ng todo. Sarkastikong ani nito. Mabilis na iwinaksi ni Xavier ang dalagang nakakapit sa kanya. Nakalimot siya. Lahat ng atensyon niya, naibaling niya kay Jessica. Sa lahat ng ekspresyon nito, nawala sa kanyang isip na alamin kung sino itong pangahas na nanloob sa kanya. Hindi niya alam kung masosorpresa pa ba siya o ano, na mapagsinong babaeng kahalikan niya kanina. Si Venice, wearing her bored look and wolf-like smile. Ano ba naman to? Kumpronta niya sa dalaga. She gave him a loop-sided grin. Hinawakan pa ng daliri nito ang kanyang leeg, pero tinaboy niya iyon. Ang sungit mo naman. Parang kanina lang. Ikinikiskis mo pa yan sa akin eh. He mentally cussed when he saw that it's still in command. Nilingon niya tuloy ang gawin ni Jessica na ngayon ay klaro sa mukha ang sobrang pagkadismaya. Jessica, it's not what you think it is. Maagap niyang ani sa dismayadong babae. Jessica shoot dagger eyes to him. Bakit? Ano bang alam mo sa kung anong iniisip ko? Aside ba sa pagiging abogado, sideline mo rin ang pagiging mind reader? Lumiko na ito para ihakbang ang mga paa paalis pagkatapos nitong sabihin niyon. Pero naging mabilis ang kilos niya. Nahawakan niya kaagad ang braso ni Jessica para pigilan ito, pero malakas na pagwaksi ang ginawa ng dalaga kaya natanggal ang pagkakahawak niya. Without turning her back to face him, Jessica coldly uttered, "Let's consider this our last encounter. Kahit ano mangyari, ayoko na makita ulit ang pagmumukha mo. Respetuhin mo ito. Kasi ito ang pinal na desisyon ko." Lahat ng mga salitang gustong mamatawi sa labi ni Xavier kanina ay tila sabay na nagsilaho. Kahit anong kapaniya sa loob niya, hindi na niya matagpuan ang mga yun. Kahit ang naitapak na ni Jessica ang mga paa sa labas ng pintuan at tuluyang naipinid ang pinto, wala siyang nasabi. He's more than speechless and taken aback. Hindi magawa ng kanyang paa na sundan ang tumalikod na dalaga. Jessica is hurting. Sadya man yun o hindi, siya pa rin ang dahilan kung bakit nasasaktan ngayon ang dalaga. Ayaw niya magdahilan. Mas mabuti nang tikisin niya ang sarili kaysa dagdagan pa ang paninikip ng dibdib nito. Yun na yun. Iba to sa inaasahan ko. Naibaling ni Xavier ang atensyon sa dalaga ngayon ay prenteng nakadikwatro sa kama. Sa ayos ng suot ni Venice, mukhang planado nito ang lahat. Bakit nga ba hindi man lang niya naisip na hindi magagawa ni Jessica na padalhan siya ng text? Umalis nga ito kagad para hindi niya ito maabutan pagkagising. Tapos dito pa ito makikipagkita. Kayong hindi nga magandang memories nila sa kwartong to. Venice did all this. For the first time in months after that hotel incident, natagpuan ni Jessica ang sariling nakangiti. Iyong tipong ngiti na bukal sa kalooban at hindi dahil kailangan niyang umiti. Habang hinihimas kasi niya ang tiyan, naramdaman niya ang pagsipa ng bata sa kanyang sinapupunan. Alam niya ang kasarian ng kanyang anak. Dahil naisagwa na niya ang second ultrasound, she got a he. Malakas ang kanyang kutob, dati pa na lalaki ang dinadala niya, kaya mostly pang lalaking gamit na binibili niya. Bago pa nakita ang resulta, thankful siya kasi sa kabila ng sakit na nakaukit pa rin hanggang ngayon sa kanyang puso, hindi nito naaapektuhan ang kalusugan ng kanyang pinagbubuntis. It is hardly coping up, but she did her best anyway for her baby. Basta ang ginagawa niya lang sa mga nagdaang buwan, ituloy na lang ang mga nakagawian. Magbantay sa flower shop, mag-deliver ng bulaklak sa mga social gatherings. Pero unlike dati na kahit malayo, naghahatid siya. Ngayon, pinagbabawalan na siya ni Apple na maghatid sa malayo. Ito pa nagli-leave sa trabaho para lang maghatid ng deliveries niya. Sumipa na naman ba? Napalingon si Jessica sa may pinto. Si Apple na nagsalita. Tulad na nakagawian ito, dumediretso na ito sa kanyang bahay pagkatapos ng shift nito sa ospital. Wala nga lang itong halos pahinga, pero heto, at siya pa rin ang lagi nitong inaalala. Tinanguan niya ang kaibigan bilang tugon. Halika, baka sumipa ulit. Mabilis pa sa 4:00 nakalapit ito. Hinawakan niya ang kamay ni Apple. Saka siya mismo ang naglapat nun sa kanyang lobong-lobong tiyan. Pinigilan niya talaga na huwag magpakawala ng pagtawa nang lumipas ang segundo hanggang sa naging minuto pero hindi man lang sumipa ulit ang bata. Ang daya mo talaga. Bakit pag nandito ako hindi ka sumisipa? Ayaw mo ba na maraming regalo galing kay Ninong Apple ha kada may okasyon? Hindi ka pa nga lumalabas, sinatarayan mo na ako. Doon natuluyang natawa si Jessica. May sapi rin talagang isang to. Hindi naman niya masisisi kung magmamaktol ang kaibigan niya.
Ilang beses na kasi nilang sinusubukang himas-himasi ng kanyang tiyan para sumipa ito. Pero kanina lang ito nagsipag, tapos nagkataon pa na wala si Apple. Baliw ka talaga. Natatawang ani niya sa kaibigan. Inilapit niya itong leeg para lang muling lumayo. Amisuka ka na, Apple. Mabuti pa magpahinga ka na muna dyan sa sofa saglit. Mamaya ka na maligo ha kasi galing ka pa sa biyahe. Akin na nga yung jacket mo. Ang asim mo na nga, tas binabalot mo pa yung sarili mo. Hindi na niya hinintay na hubarin ng kaibigan. Siya mismo nagkusa. It's not a big deal anyway. Maliit na bagay lang ang mga gestures na ganito kumpara sa mga ginagawa ni Apple para sa kanya. Iniwan niya ito saglit para ilagay ang jacket sa palanggana. May washing machine naman, kaso mas mainam na kusutin lang ito gamit ang kamay para hindi madaling masira ang quality ng tela. Napansin kasi niya lately, ito ang palaging ginagamit ni Apple sa tuwing tutungo sa ospital. Hindi niya alam kung ano ang dahilan nito, kung paborito ba nito ang jacket, o wala na itong ibang choice kasi kahapon niya pa napansin na wala pala itong ibang jacket bukod ron. Medyo nagigilty siya kasi mula ng pagbubuntis niya, madalang na lang niya itong makitang bumili ng gamit para sa sarili. Palaging siyang lagi nitong inuuna. Ibinanlaw na muna ang jacket sa tubig na nilagyan niya ng powder. Saka siya nagdesisyon na bumalik sa sala para sana ipagtimpla ng juice si Apple. Kaso wala na ito roon. Sa halip na tumungo sa kwarto na inuukupan nito lately, doon na siya dumiretso sa kusina. Hindi nga siya nagkamali ng hinuha. Apple is making himself busy in the kitchen. Inihahanda nito ang para sa kanilang magiging umagahan. Hindi talaga ito marunong makinig. Wala pa nga itong sapat na tulog at pahinga. Pero heto, at may gana pa itong paglutuan siya ng pagkain. Kung hindi mo lang siguro to bahay, pwede na kitang matawag na professional na magnanakaw. Ang tahimik mo eh. Kahit ang pusa, mahihiya sa sobrang gaan ng paglakad mo. Hindi man lang kita napansin na dumating. Ikaw rin, mahihiya kung sino mang bata sa sobrang tigas ng kakulitan mo. Diba sabi ko na sa'yo, magpahinga ka muna doon para makaligo ka na pagkatapos? Tugon niya sa sarkastikong tono. Tumawa ito sa kakinindatan. Nahawa na lang tuloy siya sa kakulitan nito. Ipinagluto kita kasi baka ibang dahilan ng pagsipa ni baby kanina. Baka nagmamaktol yan kasi gutom na. Umuko pa sa kanyang pangamoy ang pinaghalong amoy ng bawang at sibuyas. Nababanguhan na nga siya ngayon sa bawang. Hindi tulad nung unang buwan pa lang ng kanyang tiyan. Sa halip na sermon na ng kaibigan, in-enjoy na lang ni Jessica ang tanawin. Watching Apple wearing an apron and showing his cooking skills is one of her stress reliever. Hindi nagtagal, natapos din ito sa pagluluto. Since meron namang mesa roon, o na siya nito pinaghainan. Si Apple pa mismo ang kumuha ng mga pinggan at kubyer na kanilang gagamitin. Buhay prinsesa talaga siya pag narito ito. Kahit naman siya ay mapunta sa bahay nito, parehas pa rin. Basta buhay prinsesa siya palagi kapag si Apple ang kasama niya. Nagustuhan mo ba? Tumangutang si Apple bilang tugon sa tanong ng kaibigan. Punong-puno kasi ngayon ang bibig niya. Tapos nagtanong pa ito. Don't talk when your mouth is full. Ika nga. Mabuti naman at nagustuhan mo. Gusto mo pa? Dadagdagan pa natin? Mabilis ang pagiling na ginawa ni Jessica. Halos hindi na nga niya maubos ang pagkain na ipinagsandok nito sa kanyang plato kanina. Palihim niya pang niluwagan ang pagkakatali ng kanyang suot na bestida. Dahil baka masobrahan na yun sa higpit. Nang hindi na talaga nakain ng kanyang tiyan, ay akto na sana niyang liligpitin ang natirang pagkain sa kanyang plato para mahugasan, pero naging maagap si Apple sa pagpigil sa kanyang kamay. Tulad ang laging ginagawa nito, ito na ang nag-ubos ng kanyang tira. Nasasayangan kasi ito sa pagkain at wala naman daw masama kung kainin ito ang tira niya. Wala naman daw siyang rabies. Sa kabila ng pag-iinsist ni Apple na ito na maghuhugas, sinalungat ni Jessica ang gusto ng kaibigan. Sa huli, wala na itong nagawa nang nagsimula na siyang banlawan ng mga plato para kunan ng mga natitirang pagkain bago yun sinabon. Nang lingunin niya ito, dahil ramdam niya ang presensya nito malapit, nakita niya nagtitimpla ito ng gatas. Hindi ito umiinom ng gatas sa umaga, kaya alam niyang para sa kanya yon. Nang matapos siya sa ginagawang paghuhugas, inabot nito sa kanyang baso ng gatas. She mouthed a word of thanks to Apolinario na sinuklian naman ito, nangiti, bago ginulong medyo gulo na niyang buhok. Ni hindi man lang pala siya nakapagsuklay kanina dahil sa hindi inaasahang pagsipa ng kanyang baby. Gusto mo bang mamasyal ngayon? Agad ni siyang napalingon kay Apple dahil sa tanong nito, pero bigla rin niyang binawi ang
pinakitang interes. Paano pa ito makakapagpahinga kung aabalahin pa niya ito? Sunday ngayon, kaya dapat bumawi ito sa kulang na tulog at pahinga. Oh, anong ekspresyon yan? Para kang natatay na ewan. Dito na lang tayo sa bahay. Wala akong ganang lumabas ngayon eh. Saka, dito na lang tayo magbonding. Mapapagastos pa tayo ng malaki kung mamamasyal tayo sa labas. Baka itapon mo na lang ang pitaka mo pagkatapos dahil masasaid ko ng laman yan kapag nagturo ako ng iba't ibang bilihin. Saka alam mo na, kasi naantala ang kanyang mahabang paliwanag nang may tumamang kung ano sa kanyang noo. Niyuko niya tuloy kung ano yung nahulog sa sahig. Nilikot yung papel. Nang binuklat niya yon, isa yung papel na sinulatan para sa reseta. Nagtaas siya ng tingin sa kaibigang may multo ng ngisi sa labi. So, trash ka na ba ako ngayon? Tapunan? Ang taray sisa? Ikaw kasi, isang tanong lang naman ang sinabi ko. Pero ang haba ng eksplanasyon mo, daig mo pang nagde-defense para sa thesis. Sinamangutan niya ito. Basta, dito na lang tayo sa bahay. Hindi naman magandang mamasyal ngayon eh. Sigurado ka? Para kasing nakita ko kanina na excited ka. Guni-guni ko lang ba yon? Oo naman. Bakit nauutal ka? Magtigil ka na nga. Ang dami mong tanong eh. Basta final na. Dito na lang tayo sa bahay. Matulog ka nga. Ang sakit mo sa mata. Huli niyang wika. Bago nag-walk out papunta sa likod, kung saan niya binanlawan ang jacket nito. Nakita niya na napanganga ito sa kanyang huling sinabi. Kaya mas mabuti pa na umexit na siya kaysa kutusan siya nito. Pinagkaabalahan na niya ang pagkusot sa jacket ni Apple gamit ang kamay. Hindi naman iyon makapal at magaspang ang tela, kaya hindi masakit sa kamay. Hindi naman siya natagalan. Ilang minuto lang at natapos na siya. Isinampay na niya iyon agad pagkatapos mabalawan at malagyan ng fabric conditioner. Minsan kasi nalilimutan na nitong magpabango, kaya mas mabuti nang kahit sa Favcon ay makabawi ito. Pagkapasok niya ulit sa bahay, ay unang hinagilap ng kanyang mata si Apple. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi ito makita sa kusina at sa sala, kaya paniguradong naroroon na ito sa kwarto nito. Dito na ito umuwi simula nung umuwi siya nung gabi ng insidente sa hotel. She called Apple to accompany her in case na hindi makinig ang binatang doktor sa huli niyang sinabi. That time, magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Kahit labis siyang nasaktan sa nasaksihan, umaasa pa rin siya na suwayin nito ang gusto niyang mangyari. Nasusundan siya nito at uulanin siya ng paliwanag, pero sinasalungat rin siya ng kanyang isip. Paano naman kung gawin kayo ng binata? Ano naman ang gagawin niya? Magpapatawad ba siya? Nang ganun lang kadali? Baka nga ipagtabuyan niya ito at hindi harapin kahit abutan pa ito ng umaga sa labas kahihintay sa kanya. Xavier Montelibano indeed respected her final decision. Sa tingin naman niya, hindi yun pinlano at sinadya ng binata dahil tulad niya, kita niya sa mukha nito ang pagkagulantang sa nangyari. Pero sa mga oras na yun, sarado ang isip niya sa ibang mga posibilidad. Ang tanging nasa isip at puso niya ay ang katotohanang naabutan niya ito na naging intimate sa ibang babae. Parang sinakal ang puso niya sa bawat segundo. Parang pinipiga iyon ng sobrang higpit. Ni hindi niya magawang magwala at manakit ng pisikal. Nasa ganun siyang malalim na pag-iisip nang mahagip ng kanyang tingin ng dyaryo na tila sadyang inipit sa gilid para itago. Palaisipan sa kanya lately na hindi na niyang nakikitang nagbabasa ng dyaryo si Apolinario. Dati naman, prento itong umuupo tuwing umaga para magbasa ng dyaryo. Pati tuloy siya, hindi na rin nakakapagbasa. Curious of what's the latest news, kinuha niya ang dyaryong nakaipit. Una niyang tinignan ang petsa sa taas. Kahapon pa pala ang dyaryong yun. Nakadama siya ng galak dahil sa wakas, makakapagbasa na siya ng balita ulit. Pero agad ding unti-unting naging hilaw ang kanyang ngiti nang makita kung sino ang nasa front page. Attorney Xavier Montelibano won the case. The governor's son is charged guilty for raping the teenager who he accused as a gold digger. Nakadama si Jessica ng ginhawa at pait. Ginhawa para sa dalagita na nakamit ang hustisya. Magiging payapa na rin sa wakas ang kaluluwa nito. Nakaramdam rin siya ng pait dahil nakita niyang muli ang mukha ng lalaking nagpakirot naman sa kanyang puso. Nagawa pa rin niyang mangulila rito. She missed him.
Hindi niya may tatanggi yun sa sarili, kahit ilang beses pa niyang isawalang bahala yun. Mahal niya talagang binatang abogado. Sila nga kaya magkakatuluyan ni Venice? Ipagpapatuloy ba nila ang nasimulan ng gabing yun? Magkasama na kaya sila sa mga oras na to? Ilan lang yan sa mga katanungang pumapasok sa isip niya sa tuwing naaalala niya ang binata. Mahal pa niya kaya ako? Magtatanghali na. Pero mula nang pumasok si Xavier sa study room ng alas 7 ng umaga, hindi pa rin tumatayo mula sa tinatrabaho. Dinalhan na nga lang siya ni Isabel ng agahan. Hindi ka pa ba napapagod? Bigla ng pagsulpot ni Emerson sa kanyang tabi. Kasalukuyan niyang nire-review ngayon ang panibagong kaso. Katatapos niya lang may close ang kaso patungkol sa rape case ng anak ng congressman. Niliko niyang swivel chair paharap sa bagong dating. Hindi na niya kinailangang yayain ito na maupo since feel at home naman ng kaibigan niya. Kumuha ito ng sariling upuan para sa sarili. Mas komportable pa nga ang posisyon nito ngayon kaysa sa kanya. Let's have fun. Ito naman, parang wala man lang nangyari na pagkapanalo sa kaso. Kalat na kalat ng mukha mo sa lahat ng balita ha. Pero heto ka, at ibang kaso na naman ang pinagkakaabalahan. Imbes na mag-celebrate. Kasi nga, marami pang dapat asikasuhin. Marami pa akong dapat pag-aralan para sa susunod na kaso ko. Ganun pala. Kunwaring nakakaintinding tugon na Emerson sa kanya. Sayang naman. Abala ka pala ngayon. Parang nakita ko kasi ngayon lang si Jessica eh. Pamilyar ka ba sa kanya? Saglit siyang natigilan. Pero saglit lang talaga kasi baka mahalata ng kaharap niya na bigla ay naging alerto ang kanyang sistema. Hindi rin siya nag-abala na sagutin ang tanong ng kaibigan. Nahalata naman tinutudyo siya. Malay ba niya kung ginuguptime lang siya nito? Baka pagtawanan lang siya. Saan? Kunwari bali walang ani niya sa kaibigan habang ang mga mata ay tinuon pabalik sa laptop. Klaro naman ang mga detaling naroroon kaso biglang parang wala siyang maintindihan. Lumipas ang ilang segundo. Pero wala pa rin siyang narinig na sagot mula kay Emerson. Ang bawat segundo yata na lumilipas ay parang katumbas ng 10 oras kada segundo. Dala ng pagkainip sa paghihintay sa sagot, ay nilingon niya ang gawin ng binata. Hayon at sobrang lawak ng pagkakangisi nito. Ngaling-ngaling ihampas niya sa mukha nito ang laptop. Curious ka, no? Nababanas na hindi nga lang niya ito kinibo. At tulad kanina, binalik na lang niya ang atensyon sa case files. Nasa sala, kasama ni na Tita Steph. Kalaunan ay wika ni Emerson. Mas lalo tuloy siyang hindi naniwala sa binata. Napaka-absurd ng joke nito. Ni wala man lang sense, hindi nakakatawa. Since he realized na wala siyang mapapala sa kabaliwan ng kaibigan, inisip niya na lang na wala ito roon. Hoy, seryoso nga. Nasa sala nga sila ngayon. Giit nito sa unang sinabi. Tinanguan niya ito ng ilang ulit. Para sabihin na-gets na niya. Pwede na itong tumigil. Sa huli, tumigil na ito, saka tumayo mula sa prenteng pagkakasandig sa upuan. Okay, sige. Good luck na lang. Baka mamiss mo ang timing. Sige ka. Pataghoy-taghoy pa ito. Matapos nitong sabihin niyon, saka lumabas ng study room. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Saktong alas 12 ng tanghali ay in-off na niyang laptop. Tumayo at tinanggal ang suot na necktie para maginhawaan. Dapat kasi papasok siya sa opisina ngayon. Pero dahil sa dami ng reporter sa labas kanina, hindi na niya naisipan pang lumabas. Nagsialisa na mga ito kaya malamang, doon ang mga ito tumungo sa kanyang opisina. Nakarinig siya ng tawanan sa may sala, kaya imbes na sa kwarto siya nagtungo, ang kanyang mga paay lumihis, papunta sa sala. Pero kung kailan ilang hakbang na lang ang gagawin niya para marating ang pwesto ng mga nagkakasiyahan, ay saka naman para siyang biglang mabubuwal sa pagkakatayo. Those smile, those laughs, those sweet grin. He badly missed all those for a couple of months. Sa mga nagdaang buwan, sa panaginip at isip lang niya yon nabubungaran at naririnig. Pero ngayon, muli niyang ipinikit ang mga mata sa kadumilat, thinking that maybe he's just seeing things or hallucinating, but it's still there. No, she's still there. Smiling, laughing and grinning in sweet manner. Para siyang napako sa kinatatayuan. Natatakot siyang baka sa susunod na hakbang na gagawin ay bangin na ang kanyang maapakan. Napaka-imposible na nakikita niya ngayon. Is she really here? For real? Xavier,
Mas lalo siyang hindi nakagalaw nang marinig ang pagtawag ng kanyang ina sa kanya. And just like that, in just a blink of an eye, nawala ng ganun lang kabilis sa mga ngiti, ngisi at tawa. Sabay-sabay ang mga yun na nawala pagkarinig ng dalaga ng kanyang pangalan. Ni hindi man lang ito nagawang lingunin siya para tapunan man lang siya ng tingin kahit sandali. Pabaling-baling ang tingin sa kanya ng kanyang ina. Sa kanilang dalawa ng dalaga, madali itong nakapick up ng sitwasyon. Kaya nang sumenya siya, napapunta na siya sa kanyang kwarto, ay tumango na lang ang ginang.